ang pangunahing pundasyon ng ating lipunan. Pero papaano kung ang isa sa mga miyembro nito bigla na lang nawala? Magiging buo pa ba ang iyong pagkatao? Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wipers, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, ang kahilingan ni Hazel sa araw ng kanyang graduation. Malungkot talaga pag walang papa. Kwento ng dalawang batang nawawala na inilapit sa aming opisina. Sige, tutulungan namin kayo hanapin yung bahay niya, ha? Tunghayan ang pakikipaglaban ni Ofelia sa kanyang karamdaman at ang pangungulila niya sa kanyang ama. Nagbabaka sakali po ako na makita ko siya at makilala ko siya bago man lang ako mamatay. Lalaking biktima ng hit and run, makabalik pa kaya sa kanyang tahanan? Kilala ba Reyes doon? Sa Paco? Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang kagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Kaligayahan ang hatid ng graduation para sa estudyante. Ito raw ang pinakamahalagang maireregalo nila sa kanilang mga magulang. Pero papaano kung ang magulang na dapat sana'y saksi sa pagtatapos, ni minsan hindi pa nakikita? Bakas ang labis na ligaya sa mukha ni Hazel, 16 years old, 4th year high school student sa Bernardo Carpio National High School sa Davao City. Isang tulog na lang kasi, graduation na niya. Pero sa likod ng matamis niyang mga ngiti, may nakatago pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Hazel. Ang mga magulang niya na dapat sana'y makasaksi sa pag-akyat niya sa entablado, parehong hindi makararating. Ang kanyang ina, nagtatrabaho sa Maynila. Ang kanyang ama naman, ni hindi pa niya nasisilayan, ni minsan. Inaasam ko na makita ko siya minsan. Iniisip ko na lang na pagdating ng panahon, makikita ko rin siya. Ganon. Tapos, malungkot talaga pag walang papa. Minsan nga po, naiinggit ako minsan sa mga classmates kasi kunyari may meeting, minsan papa nilang dumadalo. Kaya ako minsan wala. Ayon kay Hazel, 3 buwan pa lang siya nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. May ibang pamilya raw kasi ang kanyang ama sa Maynila. Ang walang kamuang-muang na si Hazel, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Kasi yung bata pa ako, sabi ko, may nagtatanong po sa akin kung ano daw gagawin ko pag nakita ko papa ko. Sabi ko, hindi ko talaga siya kikilalanin. Tapos sabi ko, marami talaga akong sinabi nun. Sabi ko, hindi ko talaga siya kikilalanin. Pero ngayon, okay naman. Okay na. Wala na kasi naintindihan ko na rin po ang situation. Nagalit rin, ang ano ko na lang po ngayon sa kanya kasi yung niloko niya po yung mama ko. Hindi niya sinabi na may pamilya siya. Madalas, isinubsob na lang daw ni Hazel ang sarili sa pag-aaral. Malabanan lang ang matinding kalungkutan. Ayon kay Mrs. Gemma Alicaya, advisor ni Hazel, mabuting estudyante ang dalaga. Responsable raw ito sa mga gawaing pang-eskwela. Pero paminsan-minsan, naaaninag pa rin daw ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kanyang mukha, makita ko talaga, especially kung magbabanggit ng papa, wala siyang masabi.
So tinanong ko siya kanina kung saan ang kanyang mama nandoon sa Maynila at nagtatrabaho daw. So right after daw ng graduation, sabi niya na kukunin daw siya ng kanyang mama. Mama lang talaga ang kanyang binabanggit, walang papa. Kasi po, nung kami po masyadong palagi magkasama, kwento niya sa akin siya, alam mo, di ko pa nakikita talaga papa ko since birth. Wali para siguro po sa kanya, pagkikita ng papa niya, fulfillment na po siguro. Malaki po yung pag-asa niya na makikita niya balang araw papa niya. Sana magkita kami. Kumusta na siya, ganon. Sana makita din kami pagdating ng panahon. Ayon kay Hazel, Wilfredo Sahise ang pangalan ng kanyang ama at may sarili raw itong pamilya sa Maynila. At base sa mga nakuha naming impormasyon, nakarehistro ang pangalan nito bilang botante sa Barangay Concepcion sa Marikina City. Kilala niyo ba si Wilfredo Sahise? Dito. Agad naming tinungo ang Barangay Concepcion 1 sa Marikina. Tao po, magandang hapon. Kayo po si Mang Wilfredo Sahise. Mabilis ang naging resulta ng aming paghahanap. Matapos ang ilang minutong pagtatanong, natuntun kaagad namin si Wilfredo Sahise. Walang pag-aalinlangang ikwinento sa amin ni Mang Fred ang mga pangyayari sa kanilang nakaraan. Ayon sa kanya, na-assign siya noon para magtrabaho sa Davao City, kung saan nakilala niya ang ina ni Hazel. Sabi, nagkasunduan na. Ayun, nabuo yung bata. Di sa mga kuwan siguro, bumalik na ako ng Manila. Pinalitan na ako roon. Nagsulat kami dalawa. Sabi ko, kung gusto mo, punta ka na Manila. Sabi ko, sumunod ka na lang. Hindi na ako nagkabalik doon eh. Nakabuntis siya. Hindi pinadalhan ko ng ang pira, saka kuwan. Nung nanganak siya, madamit. Lahat ang pinadalan ko siya. Sa pang-hospital doon, dinalan ko siya. Kasi nung huli, di ko nakita. Nung nag-close na kami. Kumpanya namin, nag-close na. Bumalik na yung mga tao dito, yung mga kasama ko doon. Hanggang nag-close, hindi kami nakita hanggang ngayon na. Kwento niya, walang araw at sandali na hindi niya naisip ang kanyang anak. Pero gustuhin man daw niyang balikan ito sa Davao, hindi naman niya ito magawa. Isip niyo ba na balikan sila doon? Ay, wala nang pera, wala nang trabaho eh. Paano mabalik? Mamasaya agad, magkano kagad ang Timanog. Saka di ko rin makita siya kung saan ang address ni. Ay, saan kung hanapin doon sila. Hikahos si Mang Fred. Sa katunayan, walang kuryente sa tahanan nila nung abutan namin siya. Para sa kanya, halos nagdilim na rin ng pag-asang makita pa niya ang kanyang anak na si Hazel. Hindi ko nakakalimutan, sabi ko siya, hindi ko nakakalimutan sila. Kung hambang kwento ko nga dito sa mga kapitbahay ko yun, nga. Sabi ko, may anak ko sa Davao, saan na kaya yun kung anong nangyari doon sa bata. Eto ako, siyempre, hindi naman niya kalimutan ng bata, ng ama ko. Ibinalita namin kay Mang Fred na nakausap na namin ang kanyang anak. Dito na siya muling nabuhayan ng loob. May pag-asa pa ako habang buhay. Pero kung nalibing na siya, namatay na siya, sigurado wala tayong pag-asa na nun. Habang buhay siya, sabi ko, habang lumalaki yan, maghanap pa rin ng magulang niya. Hanapin niya kung sino talaga magulang niya. Yan ang pag-asa ko lang habang lumalaki siya. Hindi na pinasikat pa ni Mang Fred ang araw nung Miyerkules. Madaling araw pa lang, lumakad na kami papuntang airport. Kasama ang kanyang junior na si Kajong, katatagpuin niyang muli ang anak na 16 na taong pinangulilaan. Baka sa mukha ni Mang Fred ang pagkasabi na makita ang kanyang anak na umakyat ng entablado, nakatoga, bit-bit ang diploma. Habang si Hazel naman, walang kaalam-alam na sa bawat lagay ng make-up, sa bawat suklay ng buhok, sa bawat pagpag sa toga, papalapit na ng papalapit ang pagkikita nila ng kanyang ama. Gaya ng halos 500 iba pang mga estudyanteng magtatapos dito ngayon, abot langit ang kasiyahan ni Hazel.
Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niyang makapagtapos. Matutulungan na niya sa wakas ang kanyang ina sa kanilang kabuhayan. Si Hazel, nakatuon ang pansin sa hinaharap. Walang kamalay-malay na may sorpresang naghihintay sa kanya. Samantala, narating na rin ni Mang Fred ang paaralan. Pagkatanggap ni Hazel ng kanyang diploma, natsyempuhan namin ang advisor ni Hazel. Ayan o. Ito siya. Sino man nagpadala nito? Yung ina. Hindi ko winala yun eh. Yung tinabi ko yan. Pasakali, sabi ko kung ang anak ko, pag maghanap naman sa huling araw, sabi ko maghanap yan, maghanap ng magulang yan eh. Maya-maya pa, inawit na ng mga estudyante ang kanilang graduation song. Ang buong akala ni Hazel, tapos na ang programa. We would like again to call Hazel Sahize to the center stage. Hazel Sahize, there will be a surprise gift to her graduation from QTV 7 Gen A. Sana'y makapiling ka. Her wish is to find her long-lost father, Mr. Filipino Sahize Sr. Animo isang panaginip na nagkatotoo ang mga sumunod na nangyari. Si Hazel hindi nakapaniwala. Si Mang Fred, walang pinalagpas na sandali. Maipadama lang sa anak ang pagmamahal na naipon niya sa loob ng 16 na taon. Yan, tama na tama. Masaya na. Ganito na papa mo. Huwag ka naiyak. Sige na, huwag ka na. Huwag ka na umiyak na. Ganito na papa. Sana na. Bago kayo kinaharap ni mama mo. Kasabay ng pagtatapos ni Hazel sa high school nung araw na yon, na maalam rin siya sa isang malungkot na yugto. At sa muli nilang pagkikita ng kanyang pinangulilaang ama, isang bagong kabanata naman ng pag-asa at pagmamahalan ang kanilang sinimulan. Paano nakarating ako sa langit eh, nakita ko yung anak ko. Sa tagal-tagal. Dulugan na po ang aming programa para sa muling pagkikita ng mga taong nawalay. At sa pagkakataong ito, 2 paslit ang nailigtas mula sa tuluyang pagkawala ng mga taong bukal ang kalooban na tumulong sa mga nangangailangan. March 21, dakong alas 8 ng gabi, dumulog sa aming tanggapan sina Irma Alcober at Rodel Lisada. Dala-dala ang 2 paslit na dimano napulot nila sa kalsada. Ayon kay Irma, anyong naliligaw ang mga bata, kaya't minabuti nilang dalhin ang mga ito sa amin. Pagkasama mo sila? Yes. Saan niyo po napulot? Ma'am, sa Shaw Boulevard. Shaw Boulevard? Yes, ma'am. Actually, Sabay sila? Yes, ma'am. Magkahawak kami po. Tumatawid po sila. Leanne, alam
Bibo ang mga ito, kaya hindi kami nahirapang magtanong ng kanilang mga pangalan. Anong pangalan niya? Lean. Siya, anong pangalan niya? King. Magkaano-ano kayo? Pinsan. Paano kayo nawala? Nahanap niya mama niya, ikaw? Doon sa bayan. Kuwento ni Irma, papauwi na siya noon galing ng trabaho nung nakita niya sina Dan King at Lean magkahawak kamay at lito. Itawid ko daw sila doon sa kabilang part ng kalsada kasi uuwi na sila. Gusto na niyang umuwi. Samantala, sa lugar ding yon, napansin na rin pala ni Rodel ang dalawang bata, kaya't lumapit na rin ito. Doon na napagpasyahan ng dalawa na tulungan ang mga bata. Ang liliit nila, mami. Baka sabi ko baka naliligaw. Ngayon nga po sila, nagkasabayan pa po sila. Tapos sila nga po nag-suggest na dito daw po namin dalhin para mas safe. Sige, tutulungan namin kayo hanapin yung bahay niya, ha? Sa halos ayun. Bagamat nasabi ng mga bata ang kanilang mga pangalan, nahirapan pa rin kaming hanapin ang kanilang mga pinanggalingan. Saan mo nang umuwi? O saan ba yung bahay ninyo? Turo mo sa amin. Sampaloc, Manila. Pag pununtaan natin, alam mo, turo mo sa amin. Magkapit bahay ba kayong dalawa o magkasama kayo sa isang bahay? Wala na kaming makuha pang mas konkretong impormasyon. Ano pangalan ng tatay mo? Danilo Espejo. Saan siya nagkatrabaho? Ano po? LTO. Napansin namin na may sukbit na bag sa kanyang likod si Dan King. Napagpasyahan naming halungkatin ito sa pagbabaka sakaling may makikita kaming mga bagay na makapagtuturo ng kanilang tirahan. Yung nasa picture, ito. Feli. Sino to Ayun yun? yata yung mother niya. Mama mo siya? Mama mo? Nasa siya nagtatrabaho? Pasig. Bukod sa picture, nakakita kami ng mga papel na nagtataglay ng ilang telephone number. 0921 303. Una naming nakontak si Imelda Balba, ang sinasabing ate ng mga bata. May kilala po ba kayong Feli Espejo? Ay, hipag po ninyo si Feli Espejo. Ano po ulit? Hindi ko siya dito sa Manila. Kailan po na po ito? Maingay ang kabilang linya, hindi kami masyadong nagkaintindihan. Hindi ko po naintindihan kasi maingay ho dito. May patay po kasi kami. Tinawagan namin ang iba pang mga numerong nakasulat. Ilang sandali pa, nagkalinaw na ang aming paghahanap. Kayo, ano po yung dalawang bata? Ako po yung isa, si Dan King. Anak niyo po si Dan King, so kayo po yung tatay niya. Yes, ma'am. Opo. Nagkusa na si Danilo, ama ni Dan King, na sadyain ang dalawang bata sa aming tanggapan. Pupunta na po kami dyan, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Po, sige po sir, antayin po namin kayo. Mahigit 1 oras kaming naghintay. Ang dalawang bata, nilibang na lang ang mga sarili sa paglalaro sa computer. Maya-maya pa, dumating na ang mga magulang ni Dan King. Ito po ang anak ko. Ito po ako. Kayo po nakakuha? Yeah. Saan po nakuha? Actually, naglalakad sila sa Shaw Boulevard. Tapos patawid na po sila and then magkahawak kamay po. Tapos tinanong ko kung bakit. Kung saan sila pupunta. Kasi akala ko galing sa school. Wala mang luhang tumulo sa mga mata ng mga magulang ni Dan King. Bakas naman sa kanilang mga mukha ang labis na pag-aalala. Sabi ko, di bali kung may isip na sana, di ba? Kaya lang parang sabi kong maliit pa to. Basta nag-pray na lang ako. So, yung anak, paano po yung pag-aalala nun?
Ako, kinakabahan Sobra. ako. Sobra talagang bahala na nga kung makakabangga ako ng mga sasakyan kanina sa paghahanap papunta rito. Ayon kay Felicitas, nanay ni Dan King, may mahalagang lakad daw silang mag-asawa nung araw na yun. Hindi po, iniwanan ko po ito sa bahay, doon sa manugang ko. Pero pinagbirin ko kasi kanina, iba yung kutob ko nga. Sabi ko nga, huwag niyong pababayaan si King kasi alam ko pag ako nawala, inahanap ako nito. Nalingat daw ang kanyang manugang sa pagbabantay at nakalabas ang dalawang bata. Ako nagluluto daw siya, tapos sa paglabas ko daw niya, wala na itong dalawa. Agad daw nilang hinanap ang mga bata, pero nauwi sa wala ang kanilang paghahanap. Maraming salamat po talaga. Alam mo, sa Diyos lang po tayo Abot-abot ang pasasalamat ng mag-asawang Felicitas at Danilo sa mga taong tumulong kina Dan King at Leanne. Hindi raw matutumbasan ang kabutihang ipinakita ng mga ito sa kanilang mga anak. Kasi nga, nakuha niyo, mababait kayo. Paano kung halimbawa yung walang puso, saan din na lang? Tuwan-tuwa po ako. Nung nalaman kong may tumawag na sinabi taga GMA7 na tinatanong kung kilala ko yung dalawang bata. Wala pang 24 oras na nawalay sa kanila ang kanilang mga anak. Pero para sa mag-asawang Danilo at Felicitas, isang mahalagang paalala ang itinuro ng karanasang ito sa kanila. Susunod, tunghayan ang pakikipaglaban ni Ofelia sa kanyang karamdaman at ang pangungulila niya sa kanyang ama. Nagbabaka sakali po ako na makita ko siya at makilala ko siya bago man lang ako mamatay. Tanggap na ni Ofelia ang itinadhana sa kanya. Lumaki siyang naniniwala na kakambal niya ang kamalasan. Anumang dagok ang dumating, hindi naging balakid upang makampan niya ang isang pangarap, ang makasama at makita ang tunay niyang ama. Nung abutan namin siya sa kanyang tahanan, wala na halos maaninag na pag-asa sa mukha ni Ofelia Moredo, 30 years old. Sa pakiwari niya kasi, pinagsukluban na siya ng langit at lupa dahil sa mga dinaranas niya ngayon. Alam mo, wala akong swerte. Wala talaga akong swerte. Mula pagkabata, pinanganak akong malas, mamamatay akong malas. Oo. Talagang alam mo yun lang yung hinihingi ko, makita ko yung tatay ko. Kakambal na raw niya ang kamalasan. Kamakailan lang, nadiskubre niyang posibleng meron siyang leukemia. Hindi ko din matanggap bakit may ganong sakit. Na basta lang, sometimes namamasa talaga yung katawan ko. Pero wala na raw yatang mas papait pa sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Buong buhay niya, ang mga inakala niyang tunay niyang mga magulang, lolo at lola pala niya. At ang kinilala niyang nakatatandang kapatid, tunay pala niyang ina. Ayon kay Ofelia, bunga raw siya ng isang mapusok na pag-ibig, love child ng mga magulang niyang bata pa nung piliting ipakasal. Ang kanyang ama, hindi pa raw noon handang lumagay sa tahimik, kaya ang relasyon ng kanyang mga magulang nauwi agad sa hiwalayan. Ilang beses daw sinubok noon ng kanyang ama na makita si Ofelia. Panay ang pagpapadala ng sulat at pangungumusta. Pero ang mga liham na magsisilbi sanang bigkis nilang mag-ama, pinunit lang daw ng kanyang tunay na ina. Hindi ko talaga naranasan na magkaroon ng isang pamilya. Hindi ko nga naranasan na minahal ako ng pamilyang yon. Sa buong buhay ko, hindi ko naranasan magtawagan ako ng anak. Alam mo, mahal ka namin dito. Kwento ni Ofelia, nalaman niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao noong siya'y 9 na taong gulang. Pero ang hindi niya inasahan, ang mapait na pagturing sa kanya ng sarili niyang ina. Nagulat ako nung sinabi niya na eto pala, malaki na yung aming ampon. Talagang ang sakit. Bakit ampon? Yung bang hindi mo na ako tinanggap bilang anak, sasabihin mo. Oo, alam ko na. Tapos sasabihin mo pa sa akin na ampon ako.
Simula noon, itinuon na raw niya ang pansin sa pangarap na makilala ang kanyang tunay na ama. Pero maging ito, ipinagkait sa kanya. Kasi noon, lagi nila sinasabi na bakit mo pahahanapin ang tatay mo? Wala namang kwenta yung tatay mo. Ang pinakamasakit na sa akin noon nga nalaman ko na sinabi na patay na ako. Kaya siguro hindi na din nag-effort yung tatay ko. Tapos sinabi nila na patay na daw yung tatay ko. Taong 1994, nagbago ang ihip ng hangin. Ibinigay ng nanay niya ang pangalan ng kanyang ama, isang Antonio David, mula raw sa Pampanga. Pahanap ako noon. Kaya lang ang daming Antonio David. Nagpa-ano mo yun sa Daily Inquirer, nagpa-dyaryo ako. Huli na nung nalaman niyang pinaglaruan lang pala siya ng sarili niyang ina. Mali pala ang pangalang ibinigay nito sa kanya. Kamakailan lang, isang bagong pangalan ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Pero hiniling niya na wag na namin itong banggitin. Tubong Pampanga raw ang kanyang ama at tinatayang 50 years old na ito. Sa pakiwari ni Ofelia, kakaunti na lang ang nalalabi niyang panahon para makilala ang kanyang tunay na ama. Maliit na lang yung buhay mo, maliit na lang yung buhay ko. Hindi naman, ilang months, ilang years. Bukas ba, sure ako na buhay pa ako. Gusto ko man lang bago ako mawala. Talaga, na hindi ko man makita yung tatay ko, isa sa pamilya niya. Muling susubukan ni Ofelia na mahanap ang ama. Umaasang sa pagkakataong ito, magtatagumpay na siya. Agad naming tinungo ang San Fernando, Pampanga. Magbabakasakali si Ofelia na doon niya matatagpuan ang mga impormasyon tungkol sa kanyang ama. Sinadya namin ang local COMELEC office para tignan kung nasa voters list nila ang taong hinahanap ni Ofelia. Actually, tatay ko po yun na matagal ko nang hindi nakikita. So, ngayon lang yung time na pwede ko siyang mahanap. Pwede pong pasulat ng address. Nasa listahan nga ng COMELEC ang kanyang hinahanap. Matapos ang 30 taon ng kamalasan, tila naulanan siya ng kaunting swerte. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ofelia ang mukha ng posible niyang ama. Kaya naman hindi na niya naitago pa ang galak na nararamdaman. Gusto lang na siya. Mula sa address na nakuha namin sa COMELEC, mabilis naming pinuntahan ang barangay kung saan itinuturong nakatira ang kanyang ama. Nagulat ako nung tiningnan ko talaga siya, kamukha ko. Kasi hindi hindi kasi yung mata at kilay. Oo. Dahil walang nakalagay na numero ng bahay sa address na aming nakuha, ipinagtanong-tanong namin sa mga residente ng barangay kung kilala nila ang aming hinahanap. Ito po, Purok 2, San Isidro. City of San Isidro, Alasas ito eh. Ito, dito sa kabila, barangay Alasas ito eh. Hanggang maituro kami sa bahay ng barangay secretary, pero ang asawa niya ang aming inabutan. Saan po yun? Di itong diretsong itong sa... Labas kayo dito, no? Nabuhayan ng loob si Ofelia. Kilala ng Ale ang kanyang hinahanap. Sigurado kayo? Opo. Magtatanong lang po. Ituturo na nito ang direksyon nung nakasalubong namin ang kanyang asawa. Muling itinanong ni Ofelia ang kinaroroonan ng posibleng tatay niya. Pero ang barangay secretary tila iwas sa pagbibigay ng impormasyon. Pinapunta na lang kami sa barangay hall para doon mag-usap. Siya talaga nanggaling. Hindi ko alam eh. Pero matagal na po siya dito naninirahan. Pero hanggang doon, walang makuhang impormasyon si Ofelia. Maganda sana kasi ako hindi ko kasi alam talaga ang whereabouts ng taong yan eh. Pwede po ba namin tanongin uli yung misis niyo? Hindi ko alam sa kanya kung ano niya. Si Ofelia, hindi na napigil ang bugso ng damdamin.
Sige, maraming salamat na lang po. Mas makakakuha kayong impormasyon. Ever since hindi ko po siya nakita. Ipagpapatuloy na sana namin ang pagtatanong-tanong sa ibang residente nung nakita namin ang kapitan ng barangay. Pero nakiusap siyang huwag siyang kuhanan ng video. Kaya sana naman po kung kilala niyo ito kasi sa barangay kayo lang itinuturo na makakapagturo sa amin kung saan ito. Hindi naman po siguro sasabihin ng sekretary niyo kung saan balik ito. Kayo dun sa barangay, ako nang kuha. Sige. Sa ikalawang pagkakataon, pinapunta kami ng barangay hall para doon maghintay. Sinabi niya kamukha ko daw yung tatay ko tapos hindi naman nila ngayon maituro kung saan. Tapos, Parang alam na nila, parang lapit natin. oo, yun na eh. Parang abot kamay ko na siya na hindi ko maintindihan kung Habang naghihintay sa barangay hall, nagpaliwanag ang kapitan na hindi sila agad makapagbigay ng impormasyon tungkol sa taong hinahanap ni Ofelia hanggat hindi sila nakakahingi ng permiso mula mismo sa posibleng tatay ni Ofelia. Todo ang kaba ni Ofelia sa kanyang kinauupuan hanggang sa dumating na ang taong 30 taong kinasabikang makita ni Ofelia. 3 taon ko kayo pinapara. Biktima tayo ng pagkakataon. Ganun talaga. Susuyo pa lang dito sa namin. Bukas na din sa akin ko ng bangsa. Nakita ko ito. Ano lang? Si Ofelia parang naging bata muli nung nagsumbong sa kanyang ama tungkol sa mga hirap na kanyang pinagdaanan. Ang mag-amang biniro at pinaghiwalay ng panahon, muling pinagtagpo ng tadhana. Nandun pa ako sa malayo, nakatingin ako dito, nakita ko siya. Sabi nung bantay bayan na sa mundo sa akin, sabi niya, Chip, ayun yung naghahanap sa'yo. Tapos tinignan ko nga, malayo pa nakita ko siya. Sabi ko, oo, anak ko nga yan. Kaya pag baba ko, paglapit ko diretso sa kanya, di ba, niyakap ko. Ay, alam ko na eh, siya, anak ko siya. Sana lang pa sana lang pa, kahit pa paano, hindi mawala yung communication sa atin ngayon. Sa kabila ng 30 taon na hirap at sakit na kanyang pinagdaanan, handa nang harapin ni Ofelia ang kanyang mga problema. Dahil simula sa araw na ito, alam niyang meron siyang kasangga, masasandalan at mahuhugutan ng lakas. Ito pa lang ang umpisa natin pa. Oo. Sana lagi tayong magkasama eh. Kahit kubo lang yung bahay doon. Dadating tayo dyan pa. Oo, magbakasyon ka, ha? Opo. Bakasyon ka doon. Parang ngayon pa lang ulit ako pinanganak. Napakasaya ko. Masaya talaga ang pagkakita ko sa papa. Nung nagsabog daw ng kamalasan, lahat na yata nasalo ni Domingo. Paulit-ulit na ngang nasagasaan ng rumaragasang sasakyan. Nawalay pa siya sa kanyang pamilya. Araw-araw, halos hindi na mabilang kung ilang aksidente ang nagaganap sa mga lansangan. Kumikitil lang buhay. Kadalasang hatid ay mapapait na alaala. Dito sa Josefa Bella Center, sa Mandaluyong nakilala namin si Domingo, tinatayang 30 to 35 years old, biktima ng hit and run. Nitong Nobyembre lang daw siya dinala dito sa JFC. Baka sa kanyang anyo na minsan na siyang nakipagbuno kay kamatayan. Si Domingo, accordingly, siya ay victim ng vehicular accident. So, 2 beses siyang nakaladkad ng sasakyan. Pero ayon kay Marilyn Abuso, social worker ng JFC, hindi lamang ang pisikal na anyo ni Domingo ang naapektuhan ng sakuna. Ang salita niya, medyo parang kabulol. Pagtsatsagaan mo lang talagang intindihin. Pero pagka tinanong mo siya, nag-iisip din siya. Although delay lang kanyang responses.
Kwento ni Marilyn, biktima si Domingo ng pagiging harabas ng ilang driver sa lansangan. Yung unang sasakyan ng taxi cab na nasagi siya, pagkasagi niya tumilapon siya sa malayo, pagkatapos nadaanan pa rin siya ng isa pang sasakyan. So hit and run talaga ang nangyari sa kanya. Kalunos-lunos daw ang tinamong pinsala ni Domingo. Noong una nga akala namin talagang bibigay na siya kasi payat na payat na siya. So nung medyo nakaka-recover na siya, nakipag-coordinate sa amin dito ang Ospital Makati para sa kanyang pansamantalang tirahan. Sa pamagitan ng pangalawang buhay na ipinagkaloob kay Domingo, unti-unting nagkalinaw ang ilang detalye ng kanyang buhay. Ang tawag namin sa kanya before Mr. X. So later on, nakakapagbigay din siya, talagang na-confirm namin yung Domingo. Kasi may nakalagay mga sa Ospital ng Makati na may Domingo. So inuulit-ulit namin sa kanya yung talagang consistent siya sa pangalan niyang Domingo. Later on, yung Domingo na yan nadadagdagan na ng Reyes. Pero kahit pa nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, hindi pa rin nila maiwasang kaawaan si Domingo. Kasi naka-observe niya na nanginginig siya. Minsan bigla siya nagko-collapse. Siguro yun yung mga signs, marami siyang mga bukol. Pagtumba-tumba niya. So yun yung findings ng aming medical na meron siya epilepsy. Sa aming patuloy na pagtatanong, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Domingo Reyes daw ang kumpleto niyang pangalan. June 23 ang kanyang kapanganakan. Malapit daw sa riles ng tren sa Paco at sa Pandakan ang kanilang tirahan. At Ador daw ang pangalan ng kanyang tatay. Hindi ininda ni Domingo ang sakit na sanhi ng kanyang mga sugat. Sa araw na ito, hahalughugin namin ang mga posibleng lugar kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Habang nasa daan, pilit inalala ni Domingo ang mga impormasyon tungkol sa kanyang tahanan. Kilala ba Reyes doon? Sa Paco? Kilala? Kilala mo yung barangay doon? Sino barangay chairman nyo? Ano pangalan? Chairman Cruz? Ano? Sa aming pagtahak sa daan patungong Paco, huminto kami ng barangay 815. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Taga-Paco rin yan. Wala na kayo. Niyo po siya. Ito yung pamilya niya. Pamilya rin yung mukha niya. Ang pamilyar lang ang mukha. Paco niyan. Ano ang gagawin? Kilala niyo po. Ano sa Paco? Ganda yan, palakad-lakad doon. Basta sa kanan lang ko kayo. Nakikita ko kayong gate. Sapat na ang aming narinig. Agad naming tinungo ang itinuro nila sa aming direksyon. Pagdating ng barangay 825, nagulat kami sa aming natuklasan mula mismo sa kapitan. Hindi raw ito ang unang aksidenteng kinasangkutan ni Domingo. Madalas yung sulit dito sa akin yan. Nung nakaraan lang, sinuli yan dito ng ospital ng Makati. Doon po siya galing din. Ngayon na naman, doon na naman. Opo, na-aksidente po siya, vehicular accident. Problema ano ba ito? Matagal po siya doon sa... At dito nalaman namin ang ilang mahahalagang detalye na makapagtuturo sa amin kung nasaan ang tunay na pamilya ni Domingo. Ano pong pangalan po nito talaga? Hindi ko talaga kilala ang pangalan niya, pero kilala ko ang mukha niya. Taga rito ang mga magulang niya. Kasi yung binabanggit po niya, Domingo Reyes. Hindi Reyes. Domingo ang apelyido niya. Domingo. Domingo. Eh, yung Reyes, hindi ko po alam. Samantala, sa pamagitan ng ilang impormasyon na nakalap namin mula kay Barangay Captain Emma Obenita, natuntun namin kung nasaan si Mang Ador, ang sinasabing ama raw ni Domingo. Nalaman namin sa kanya na ilang buwan na ring nawawala ang kanyang panganay na anak na nagngangalang Bernardo. Kung iatid minsan dito yan ng DSWD, dito yung natid. Dinala ko sa anak ko, diyan kay Ronaldo. Ngayon wala pa yatang 2 linggo, balitaan ko, wala na naman doon. At
Isang bagay ang nakapagkumbinsi sa amin na si Bernardo at si Domingo iisa. Findings ng mga doktor noong pa yun epilepsy raw eh. Tagal na mo ba yung epilepsy? Tagal na ho yun. May edad pa lang siya ng siguro mga 7 o 8 taon. Sa tuwing naaalala ni Mang Ador ang sakit ng anak, wala siyang ibang magawa kundi ang manghina. Pangarap ko din maging masaya ang pamilya namin. Kapasama kami. Hanggang sa magkaasawa siya, sa kanya kami titira. Nasira lahat ang pangarap namin magsimula yung sakit niya. Kaya yung pangarap na yun, nawala na. Naglaho na lahat. Sa kabila ng kapansanan ng anak, isang bagay lang daw ang maibibigay niya rito. Wala akong kayamanan, wala akong may bibigay na kayamanan. Nalibal na sa pagmamahal lang. Mahabang panahon ng pagmamahal na ibinigay ko, lalo na nang mag-umpisa ang sakit niya. Hindi man namin alam ang saloobin ni Domingo nung mga oras na yon, alam naming ilang di pa na lamang ang layo ng mag-ama. At pagdating namin ng barangay hall kung saan naroon si Mang Ador, imbes na pananabik, nangibabaw pa rin sa kanyang mukha ang awa at kalungkutan sa sinapit ng kanyang anak. Yakapin mo yung anak mo, tagal na ako tayo ng anak. Tagal kang nawala sa akin. Anong nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka na? Nakikilala po ba ako? Ha? Sino ako? Ha? Si Papa. Ako tatay mo. Ang dami ng hirap ang dinanas nitong anak ko. Ano ba ang nangyari sa iyo? Saan ka ba nanggaling? Bakit nagkaganyan ka? Ba't ganyan na itsura mo ngayon? Dagang naumpog eh. Naumpog? Saan naumpog? Yung ganito. Dito ka na sa akin, ha? Ha? Dito ka na titira sa akin, ha? 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 Hindi ka naalis. Baka iwanan mo uli ako. Ha? Hanapin na naman kita. Malaki ang halaga sa akin dahil anak niya. Kumaring itakwil yan. Karugtong ng buhay ko yan. Ang lahat ng tinamong sugat at pinsala ni Domingo ngayon, unti-unti nang naghihilom at tila ang pagmamahal ng ama ang lubusang magpapagaling dito. Sinasabing ang bawat kakulangan maaring mapunan. Ang lahat ng pagsusumamo may nakahandang balikat na masasandalan kung tayo lang mismo ay gagawa ng paraan upang makamit ang mga kasagutang inaasam. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita ang nakasanayang kasama, naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.